Kasi ang hirap na po magtiwala sa pamilya niyo. Siguro ang makakapagpabaliktad lang sa'min ng anong tawag diyan, na iboto ka pang muli ay si President Duterte lang. Iboto Pero ng mga Marcos at ng mga Romualdez at ng mga iba, Araneta, mga Rojas at iba nyo pang mga kamag-anak incorporated, no? Nakakadala kayo. Nakakadala yung pamilya nyo. Saksi tayo dyan. Idinikit ng mga Marcos yung sarili nila sa mga Duterte. Huwag na tayo magbulahan. Si Senator Amy, napakahirap po ng kalagayan ni Senator Amy. 'Di ba? May ilang panahon na nanahimik, no? Tinignan talaga, kaya mababasa nyo na ang lakas talaga ng puwersa ngayon sa Duterte na eh. Hindi na po sa Marcos. Kasi nagpahinga si Amy, parang tinatantya niya, sino ba talaga ang mahal ng tao? Si Duterte ba o si Marcos? Pero, sorry Senator Amy alam kong kahit papano, no? Okay. Kasi ang hirap na po magtiwala sa pamilya nyo. Siguro makakapagpabaliktad lang sa'min ng anong tawag diyan, na iboto ka pang muli ay si President Duterte lang. Pero kung kami masusunod, yung mga supporter ni Pangulong Duterte, hindi na kami boboto ng mga Marcos at ng mga Romualdez at ng mga iba, Araneta, mga Rojas at iba nyo pang mga kamag-anak incorporated. No? Nakakadala kayo. Nakakadala yung pamilya nyo. Binigyan kayo ng pagkakataon, dekada kayong siniraan ng mga dilawan. Siyempre, mga bata pa kami dun eh. No? Nakita namin yung hilatsan ng patakbo ng mga dilawan, mas worse pa. Kaya lang, hindi na po kayo mauulit. Hindi na kayo mauulitan. Kaya, hindi po namin alam kung paano, kahit na, pero maraming salamat pa rin sa paglalaglag sa kapatid mo. Ito po ang pahayag ni Senator Amy. Nahihiya ako sa mga tumulong sa amin sa Tacloban noong hinagupit kami ng bagyong Yolanda sa sinasabing wala raw silang nagawa. O, tignan nyo, simulang-simula pa lang, no? Simulang-simula pa lang, ikinahiya na niya yung kapatid niya. Nakakahiya po talaga. Tama po to si Senator Amy. Alam nyo, mangyak pa si then Mayor Rodrigo Roa Duterte, no? Na tumulong sa inyo. Tapos biglang palalabasin nung Citizen Marcos ka pa, no? PBBM, nung Citizen Marcos ka pa, wala ka pampi. Wala kang trabaho. Talagang kung todo pasalamat ka, no? Kung todo yung pagdidikit mo sa sarili mo. Totoo yan, saksi tayo dyan. Idinikit ng mga Marcos yung sarili nila sa mga Duterte. Huwag na tayo magbulahan. Sa isang napaka-popular na presidente at that time. No? Tapos nung naging presidente ka, wala na nagawa sa Yolanda. O eto ang katotohanan, yung sinasabi ng kapatid mo. Ano man ang itsura ni Amy Marcos, hindi po yan no? Hindi po yan yung eto pong itsura ni Amy Marcos, hindi po yan drug-induced. Fountain of Abelio po. Hindi nyo ma-imagine, mas matanda pala si Senator Amy nang malayo kay PBBM, no? Ang galing talaga ng siyensya. Pero bagay at least kahit papano talagang binagayan si Senator Amy. Anyways, beside po yan sa mga itsura, ituloy po natin. Ulitin natin. Nahiya ako sa mga tumulong sa amin sa Tacloban nung hinagupit kami ng bagyong Yolanda sa sinasabing wala raw silang nagawa.
Unang-una, dumating noong 2013 si Mayor Duterte, 10 ng kanyang disaster brigade. At itinuloy niya ang housing noong siya'y umupo bilang Pangulo. Ang linaw na siguro niyan, no? Dumating nung may bagyo pa lang, dumating na, mayor pa lang. Tinuloy yung housing nung umupo bilang Pangulo. Napakalinaw po yan. Nando ng mga US Marines at iba pang sundalo at rescuer na Amerikano ang donasyon sa paglilinis ng Chuchi mula sa Taiwan at Maynila kasama napakaraming international relief organizations at samahan ng private business. Pati na rin ang pamahalaan lokal ng pinsan kong si Mayor Alfred Romualdez. Actually, yan yung kilala namin na Romualdez Di ba? Yung Romualdez na pogi. Kano-ano niya ba? Hindi ba kapatid yan ni Malamang hindi kapatid ni Martin yan. Artistahin tong si Alfred Yung asawa ni Kring Kring. At ang buong tropa ng Tacloban, Leyte at iba pang probinsya damay din sa hirap. Paulit ako nagpapasalamat sa kanila at tuloy-tuloy kong tinatanaw ang aming utang na loob sa bawat isang nakiramay at tumulong bumangon sa yurak ng Yolanda. Alam kong marami pang kailangang gawin at umaasa akong magtutulungan ang national government at LGU sa dagdag pang mga programang ipatutupad sa Tacloban. Ganyan po, Mr. President, no? Ang bilis niyong makalimot. Naging presidente lang kayo, putya, nakalimutan nyo na lahat tulong ni Duterte. Sa mga nagtataka po, kung bakit po tawag namin kay Cristina Gonzales ay Kring Kring. Yan po ang niya, showbiz name niya noon. Nung bata pa siya. Naging Cristina siya nung medyo naging matured na yung kanyang mga roles. Pero nung siya po ay bagets pa, Kring Kring po talaga. Hindi po kami yung inaasar namin, hindi po. Talagang Kring Kring po ang una niyang pangalan sa showbiz. No, baka nagtataka iba, bakit Kring Kring ang tawag ni Badong kay Cristina Gonzales? Yan po inabutan namin na pangalan niya. Pero nung naging matured na yung mga roles niya, Cristina na, hindi na bagay yung Kring Kring. Yung mga pasayaw-sayaw lang, bagets yata yan. Hindi ko alam kung saan yan. Basta mga pambatang programa. Yan po. Tignan nyo Hera Shine. Tapos dakdak naman kayo na ganito. Wala naman kayong ginagawa para hakbang para lumaban kayo. Kami po ba yung pinaparinggan nyo? Ito po, isang paraan po to, no? Nilalantad po namin yung mga pagkakamali ng gobyerno, no? Hindi po to, wala kaming ginagawa, no? Grabe ka na mag-akusa sa amin. Ako po kahit may high blood ako, nakikita nyo po, nagbibilad ako dyan sa pag may mga rally, no? Huwag po tayo mag-akusahan na wala po kaming ginagawa. Opo, Kring Kring po siya. Naging lang yan, naging Cristina lang yan nung siya na po ay nag-matured roles na. Sana po ingat-ingat po tayo. Hindi po yung wala kaming ginagawa dito, no? Ito po ginagawa namin. Baka akala nyo po ano po to? Alam nyo, kami po mga markado. Baka akala nyo, ganun-ganun lang. Ganun-ganun lang po ginagawa namin. Okay. Opo, live streaming po tayo. Yung mga nagsasabi po na yan, parang hindi po kayo nakakanood. Marjorie Blando. Alam nyo po, naka-live stream po talaga ang mga sa mga vlogger nga lang kayo manunod at sa SMNI. No? Wala po talaga yung naka-live stream po kami. Okay, next po. So, sana hinay-hinay lang, no, Pangulong Marcos.
hinay-hinay lang po sa atake kay Duterte. No, kasi ano yung sinasabi natin? Panahon na po ng mass media ngayon, ng social media ngayon. Yung mga itinatago po ninyo, no? Yung mga tinatago po ninyo na speeches noon na akala nyo nakalimutan na ng mga tao, ibabalik po yan sa inyo. Hindi po kayo makakapagtago ngayon, Mr. President. Kung pinuri nyo po si Duterte nung siya ay presidente, hindi nyo po pwedeng sabihin ngayon na wala siyang ginawa, no? Pinuri nyo nga eh. Ang sabi nyo pa nga, nung presidente si Pangulong Duterte, ang tindi nga ng build-up nyo, no? Basahin lang natin, ha? O, yung mga nagsasabi po na kaya po sinisiraan ni Senator Amy yung kanyang kapatid ay para sa boto. Wag po kayo mag-alala, naniniwala din ako diyan.